inyong lahat mga kapatid at binabati ko mga taga Muntinlupa Church. Amen. Kasi may mga iba't ibang lugar kayo. 22nd Thanksgiving. Dore, malipay natin. 22nd years of non-stop Thanksgiving. Yes. Amen. Siyempre, kailan ka ba tumigil magpasalamat, di ba? Araw-araw, ilang Right. beses. Di ba kapatid? At pika nga kung babasahin dati, ano? Kung babasahin lang kasi kulang eh. Pero hindi yan dagdag bawas. Maliit yung space eh. Sabi po sa Psalms 23, verse 6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ikaso, mukhang hindi nangyari sa lifetime ni David yun eh. Hindi dito sa lupa ang inaasahan niya. Wala pang house of God nun. Di ba mga kapatid? Tignan mo yung history ng yung house of God. Yung stone house of God. Meron yung tabernacle. Pero, hindi ko lang alam kung nakapasok siya dun. Siguro one time, pero hindi sa Jerusalem ha. Sabi po, no, para tignan natin yung history ng house of God. Sa Psalms 23, by the way, kapag sinabi kasing house, anong ibig sabihin nun? Eh kung sabihin sa'yo ng isang, yung anong tawag nito, yung taong grasa, di ba? Sabihin sa'yo, ito ang bahay ko! Sa kalsada, ito ang bahay ko, dito ako natira. May reklamo ka. Di ba ba, kapatid? Sabi dito sa Psalms, 23:6, bakit ba sinarado ko? Buksan ko na eh. Nabasa ko na pala. Sorry. Nabasa ko na. So, I will dwell in the house of the Lord forever. May inaasahan siyang tahanan na hindi yung dito sa lupa. Ito mga kapatid. At ang history natin sa Genesis chapter 28, verse 17, sabi dito ni Jacob, sabi niya, and he was afraid and said, how dreadful is this place? This is none other but the house of God. And this is the gate of heaven. Tuloy, ano? Kumbaga sa tinakasan niya si Iso eh. Papatayin siya ng kapatid niya. Dahil inangkin niya yung pamana. Diba? Iyak si Iso. Kaya lang, wala na siyang magawa. Hindi na niya mamamana ang kalangitan. Diba? Kasi, pinamigay niya. So, sabi niya, this is the gate of heaven. Sa verse 19, he called the name of that place Bethel. But the name of that city was called Luz of the First. Sa verse 22, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I surely gave the tenth unto thee. Sabi niya, ito na ang bahay ng Diyos. Meron siyang anong tawag dito, memorial, yung bato na tinulugan niya. Malambot kaya yung bato na yun. Pero natulog siya doon, ano? So, makikita mo na, pero itong Bethel, pag titignan mo, hindi naman napalagay doon. May time na nag-sacrifice sila noon, time ni King Saul. Diba? From Egypt, diba? So, ginawa nila sa ilang yung tabernacle of God. Na kung saan, ang Diyos ay naglalakad ng kasama nila. Ang Diyos ang nagsabi noon. Ako ay naglalakad na kasama nila. Pero, hindi naman yun, nung makarating sila sa Promised Land, andun ang Bethel, hindi naman doon tinayo hindi naman doon na renear up yung tabernacle. Yung tahanan ng Diyos na yun. Kundi sa Shiloh. So, ibang lugar, ano? Kasi, kaya mahalaga yung Bethel, hindi dahil tahanan ng Diyos yun. Kundi nandun, sino? Si Jacob. Si Jacob yung mahalaga ron eh. Kaya naging mahalaga yung place dahil nandun si Jacob. But during Joshua's time, yung tabernacle was reared in Shiloh until Eli the high priest. Kaya lang, dahil medyo pasaway yung mga anak ni Eli, dati si Hophni at si Pinehas, at siguro marami nang nadamay. Siyempre, nag-aalis sa kanilang Panginoon eh. Natalo sila sa labanan. Dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Wala yung nakuha ng mga Philistines yung Ark of the Covenant. At hindi natin alam kung
saan napunta yung tabernacle. Lumitaw na lang yon yung time ni David, nasa ano pala siya, nasa Gideon. Pero, bago siya mapunta sa Gideon, saan pa siya napunta? Meron pa siyang pinuntahan eh. Sa 1 Samuel 21, sa Nob pala, verse 1 to 9. Sabi dito, David went to Nob nung hinahabol siya ni King Saul, tumataka siya. The city of the priest, Ahimelech being the high priest. Sa Nob, hindi sa Bethel. Doon ginayon. Bakit hindi na tayo sa Bethel yung yung tabernacle, samantalang yun ang prayer ni Jacob na dapat doon sa Bethel eh. God's house yun. Siguro hindi pa siya born again doon. Kaya katakot siya, how dreadful is this place? Sabi niya. Hindi pa siya born again doon. Pasaway pa rin siya doon eh. Solomon came, sa 2 Chronicles 1:13, sabi ito, Solomon came from his journey to the high place that was at Gibeon to Jerusalem from before the tabernacle of the congregation and reigned in Israel. So from Nob, inilipat sa Gibeon, yung tabernacle. Kaya lang, alam natin, yung kabanantipan, hindi kasama ron eh. Nasa bahay ni Abinadab, nagkahiwa-hiwala yung mga gamit. Pero doon ginagawa sa tabernacle yung sacrifices. What is the purpose of the temple or God's house or tabernacle? Yung purpose no, mga kapatid. Diba? First, it is the place where we fellowship with God and with one another. Kasi ano yan eh, merong spiritual temple, merong physical temple. A place of worship and prayer. Yan ang purpose ng house of God. Christ said, my house shall be called a house of prayer for all people. A place where we honor and read the word of God. Mga kapatid, without the word of God, there is no God. Napakasimple. In other words, ayaw magpakilala sa atin ang tunay na Diyos if we do not have God's word. Then we are without God and without hope in the world. Nagkaroon tayo ng pag-asa at nakilala natin ang tunay na Diyos dahil dito. Kung wala ito, at wala yung mga pictures natin, anong mangyayari sa atin? Magkakaroon tayo ng maraming haka-haka sa Diyos na nagiging dahilan para hindi tayo sumasamba sa isang tunay na Diyos. Malilinlang tayo. Pero dahil dito, meron tayong tiyak na daan ng pananampalataya. Does God give great importance to His temple? Yes. If the worshippers gives Him importance by obedience and faith with love. If not, He destroys those buildings. Yung tinayo ni Solomon was destroyed. Ni Ezra, after that, it was destroyed. Hindi natin yung istorya kasi mapapahaba. Pagkatapos nun, sumunod yung Herod's Temple. Napakaganda ng time nang nakita ng Panginoong Jesucristo yun. In the flesh. Pagkatapos, sa ating panahunan, babalitaan ko may tatayo na naman na panibagong fourth temple ng Israel. Pero, ganun pa man, hindi naman yun ang mahalaga sa Diyos. Kumbaga, ang temple is a rallying point. Kumbaga, kagaya natin, kung wala tayong mga churches, building, like house church yan, wala tayong rallying point. Saan tayo mag-meet? Come, let us go up to the house of the Lord. Di ba mga kapatid, wala tayong pupuntahan. There will be no rallying point for us to meet. Sabi po, sa Acts chapter 7, verse 47 to 50. Isang ko. But Solomon built him an house. Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands. As saith the prophet, Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? May tahanan ng Diyos eh. Ang kalangitan. Heaven is my throne, earth is my footstool. Diba mga kapatid?
At ika nga, medyo hindi ko babasahin lahat, ano? Kasi sabi kay Paul, meron din yan sinabi tungkol sa temple, sa Acts 17:24-25. Punta po tayo dito sa 2 Peter 3:13-14. Sabi dito, nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be ye diligent that you may be found of Him in peace, without spot and blameless. So yun ang tinitignan natin, mga kapatid. No? Sa makalangit na tahanan ng Diyos. There is such thing as new heaven and a new earth. Ika nga, bago natin tuloy, no? There are two sides of salvation. Kumbaga sa point, may two sides siya. Merong tao, merong ibon. The legal side is the legal side and the practical side. The legal side, we are the elect of God. Diba? Christ died for us. No? We are redeemed. God loves us. No? We are His elect. That is the legal side. Pero meron din siyang practical side. Amen. Ito yung patunay na tayo ay mga elect ng Diyos. Sabi nga po sa Revelations chapter 21. Yan natin, 27, at ganun din sa, siguro anahin natin yung verse 8. Sabi dito, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. But the fearful, may maraming tao, maraming Christians na takot. Takot din. Takot na suwayin yung kanilang appetite. Ang Diyos nila, yung tiyan nila. Pumunta ka doon, mayroong bagong restaurant doon, masarap ang bagong klase ng pagkain. Wala na yan sa langit. Kaya kumain ka na. Takot na lamagin ang kanyang appetite. Diba? O tignan mo na yung lugar na yun, puntahan mo na, kayang-kaya ng budget mo yan. Diba? Wala na yan sa langit. Diba? Takot na takot. Hindi sundin yung kagustuhan ng kanyang mata, ng kanyang laman. So mga kapatid, hindi tayo ganun, hindi tayo takot kahit walang pagkain. Meron tayong Diyos. Sapat na yun sa atin. Amen. Be content with what you have. Ika nga, mga kapatid. Kaya Amen. sinasabi mo kayo mag-enjoy, ha? Huwag na sobrahan. Tama. Diba? At ganun din sa verse 27, and there shall in no wise enter sa city ito, no? Sa langit, into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Kaya nga sabi, make your calling and election sure. Amen. Diba? Siguruhin nyo. Kilala nyo ang sarili nyo, diba? E kung hindi nyo masisigurado, paano yun? Diba mga kapatid? Eh mamaya, mapunta ka dun sa ano eh. I never knew you. Nahihirap yun. Ang yayabang dito sa ano, no? Siyempre, kung ang paniniwala mo eh, mawawalang kaligtasan. Ano ba sabi sa Bible? What a man thinks of himself, so is he. Kung naiisip mo, mawawalang kaligtasan. Kawalan na tayo. Oo. Sabi, basahin natin ng Hebrew. Bilisan na natin. Hebrew, dalawa na lang. No. Chapter 3. Hebrew 3. Verse 6 and 14. Sabi dito, but Christ as a son over His own house, whose house are we? Amen. Tayo yung tahanan pala Oh. ng Diyos. No? If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope of Him unto the end. Pero may if siya mga kapatid eh. Di ba? House tayo, if! We hold fast. Panghawakan mo. Di ba? Huwag mong hayaang magdumakos-dos yung iyong pinaniniwalaan. Delikado yun. Oo. Eh, bakit? Biro mo, nuclear yung iyong barko.
Biro mo, no? Kaso nagkamali ka ng liko. Hindi ka nakarating sa pupuntahan mo. Diba? Diretso. Matandaan naman natin, alam natin eh. The way you know, sabi ni Christ, diba? Si Christ ang way natin. Tapit sa Kanya, titig sa Kanya, tingin sa Kanya, tawag sa Kanya. Amen. Siya ang pag-asa natin, siya ang buhay natin, walang iba. Hindi ako, hindi kaming mga ministro ang buhay mo, si Christ. Amen. Diba? Marami nagsasabi, binanggit nga ng isang elder, di ba? Salamat na dahil sa iyo, naligtas ako. At hindi. Hallelujah. Nakapila pa. Sa verse 14, for we are made partakers of Christ if we hold fast the beginning of our confidence steadfast unto the end. Amen. Yun, may if eh. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, may if. Para mawarningan ang bawat isa sa atin. Di ba mga kapatid? At kung nag-hit ka ng warning, eh tiyak. Makakalusot ka. Di ba? Eh hindi mo pinakinggan yung red light. Nakasalpok ka ng malaking truck. Di ba? Eh kung pinakinggan mo, nag-stop ka. Tapos go, hinintay mo. Makakarating ka sa pupuntahan mo. Amen. Kasi Sino maghintay ka ng tamang signal. Hindi tayo nagmamalaki dahil tayo Tayo ay green. ilig. Hindi pwede mga kapatid, magpakubaba tayo. Hindi Amen. pwede yung sabihin, ako Right. ilig ako ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Mm. Diba, bakit yung bang kinakausap ko, hindi anak ng Diyos? Anak. Diba? Maganda sabihin mo, tayo'y anak ng Diyos. Kasi ano naman eh, hindi naman ang totoo eh. The natural, created by God tayo, children of God lahat eh. Kaya lang, in spiritual, doon nagkakaiba. So mga kapatid, sabi nga po sa John chapter 14, 2-3. Meron yun na. John chapter 14, 2-3. Nasulat ko na para dito. Sabi dito, in my Father's house are many mansions. Eh bakit yung iba pinalitan ng many rooms? Siyempre, iniisip nila house. Malaking bahay ng Diyos. Pero siyempre, kung doon sa bahay ng Ama, walang mansion sa loob. Kwarto lang. Eh, heavens na eh. Hindi lang heaven eh. Heavens ang tahanan ng Diyos. Kaya maraming mansyon. Bakit may mga mansyon doon mga kapatid, no? Hindi natin konti. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Di ba mga kapatid? Alam mo, there will be a perpetual, non-stop generations. No? Wala namang nadadagdag na tao na sa langit, di ba? Pero, non-stop ang fellowship natin sa Panginoon. We fellowship with Him together, and we fellowship with Him inside our mansion. Meron yan eh, close fellowship tayo sa Panginoon. Hindi yung kakausapin na tayo as plenty. Marami tayo eh. Millions. Napakarami. At yung mga mansions na yun, there the Father, the Son, the Holy Ghost will be coming to us. Anak, alam ko kung saan mo gusto pumunta. Mahilig ka sa dagat. mga heavens, may earth eh, new earth yan. Mas maganda ang dagat dito, dadalhin kita doon. Doon mo makikita yung mga karpa na iba't-ibang klaseng mga isa, naglulundagan, balyena. Tatawagin ka, oy Peter! Kumusta ka na? Nice to see you! Lahat ng, kaya nga sabi nga, di ba? Sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So marami tayong hindi nakikita, hindi natitikpan. Kala nyo ba hindi tayo kakain doon? Kaya dito, huwag mo nang intindihin yung mga hindi mo pa natikman. Hindi ka kailangan pumunta sa Amerika o mga Switzerland kaya para matikman yung mga putahe nila doon. Diba? Makita mo yung kalang lugar. Kikita naman natin sa sa internet, ano? Kikita naman eh. Hindi mo kailangan gumastos. Diba? Hindi mo kailangan pumunta sa Japan para makahawak ng yelo. Ika nga.
kumbaga makontento Dosen tayo ka na, sa sorry. meron. Ang mahalaga mga kapatid, ang daming pinupuntahan na lugar, pero ang lugar ng pakikiisa sa kay Kristo, pinupuntahan mo ba? Araw-araw ba sa iyong buhay, tumatawag ka sa Panginoon, nananalangin ka? Di ba mga kapatid, yun ang mahalaga. At eventually, non-stop makakasama natin ang Panginoon. For in the house of God, there is fullness of joy. In His Amen. presence. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Maraming salamat, Elder John, sa mensahe sa atin. So, ayan, lalagyan po natin ulit ang ating isa pang na-ordain na. After kasama ni Elder John, pati ang history natin, ito na, Elder Beam Senior. Ayan. Yung ating pastor sa Kapanatuan. Amen. Amen. Elder Beam.